Hello, si Dudes po ulit. Kumusta? Ang isi-share ko po ngayon ay tungkol po sa kung paano po tayo gumawa ng isang portrait na gaya ng isang nagdo-drawing ka ng through pencil gamit yung medium na pencil or parang yung sa charcoal. So, ay tuturo ko po ay yung alam ko na marami sa atin na hindi marunong mag-portrait or mag-drawing, lalo na ako, but through Photoshop nagagawa po natin gaya nito. Halimbawa, nagagawa po natin na makakagawa po tayo na parang ginawa natin na drawing na through pencil yung isang picture natin. So ngayon, tuturo ko yung pinakamadali lang, ilang steps lang to, gamit itong 5 steps na gagawa na natin ito, or 5 steps, ganun. So importante, dapat natin i-consider na sa paggawa natin ganito, dapat i-consider natin na malaki yung file natin, either hindi bababa sa 150 yung yung resolution niya, no? So para maganda yung kalalabasan, or makikita natin din yung yung magandang labas nung gagawin natin. And then ko-consider din natin yung background, dapat sulit siya na background para hindi ka na mahirapan, hindi ka na maglilinis, mag-i-extract mo pa siya. So dito may halimbawa ako na white yung background niya, so napakadali na magtrabaho, no? Pwede na siyang gawin kaagad ng ganito. So ngayon, gawin natin kung paano ito ginawa. So una, ito, lagay natin sa tab. So dito, so ito kinopya ko lang. Ito yung original niya. Bulahin natin. So ito yung procedure. Una, kailangan i-duplicate natin yung layer. Right click tayo dito, duplicate layer, or Control J as in char. So duplicate layer, lagay mo ng background copy o kahit na anong label na ilalagay mo. Ayan. Pagkatapos niyan, punta ka sa adjustment layer natin, which is hue saturation. Ayan, yung hue saturation naman, yung saturation niya, kailangan natin na ibalik sa negative, or ibaba natin sa negative 100, no? Pagkatapos, punta ka dito sa background copy. Gawin natin, i-invert natin ito gamit ang Control I sa mga keyboard natin. So pag kinontrol I natin to, ang lalabas ay ganito na. Ganyan ang lalabas niya. And then pagkatapos ng Control I, punta tayo dito sa itong part na to, hanapin natin si color dodge or si linear dodge, depende dun sa picture nyo. But usually color dodge, ito yung magbibigay ng magandang niya. So color dodge, ibig sabihin pag nandyan na yan, wala tayong makikita dito pag maganda yung picture natin. Pagkatapos ng color dodge, punta ka sa filter menu bar. Sa menu bar, hanapin mo si filter, tapos blur, tapos hanapin mo si Gaussian blur. Pagkatapos ng Gaussian blur, may adjustment na i-adjust mo yung radius niya. Ngayon, so kung depende sa'yo kung okay na sa'yo yung ikaw ang mamimili ngayon kung maganda ba sa'yo yung yung kinalabasan ng picture mo, no? So pwede mong lakihan yung radius niya, or lagay natin 100. Ayan.
So, ito na yung labas niya. So, lapit natin yan. So, parang nakapag-drawing ka na rin, no? Kahit na hindi ka marunong, pero dahil sa may alam ka sa Photoshop Basic, ayan, nagagawa mo na yung gusto mo mangyari. Parang nag-portrait ka, no? Gamit yung pencil. So, yun lang po, kadali. Control J, duplicate yung layer. Tapos, yung hue saturation, ibaba mo sa negative 100. And then, puntahan mo yung background copy mo. Control I mo, invert mo siya. And then, color dodge. Pagkatapos ng color dodge, punta ka ng filter menu bar. Blur, and then Gaussian blur. Ayun na. Gawa na yung portrait mo. So, lagyan mo na ng pangalan ngayon na parang ikaw na rin ang nag-drawing, no? Lagay natin dito is goods. Para ba white kasi or green. Pata lang itong kulay black para makita. Art by or portrait. Lagay natin art by. Halimbawa lang para sabihin na marunong. Dudes 2000. Here you are. Kita natin yung font para parang totoo din. Maganda ito. Yan. Tapos Control T para sabihin na parang totoo talaga na dinrawing natin. Ayan. Bawasan natin yung opacity. Control 1 to 0. Here you are. So, ayan. Parang marunong ka na rin ngayon pencil drawing, mag portrait. So, if sa tingin niyo na medyo kapalan niyo pa yung ano niya, o darken niyo pa, pwede kayo gumamit ng levels dito sa adjustment layers. Pwede nyo pang i-darken yan gamit itong levels, no? Yan, depende na sa inyo yan. Depende na sa panlasa nyo kung sa tingin nyo maganda na siya, no? Ganyan lang. So now, gawa na po yung yung napakadali lang po at simple lang po yung paggawa ng ganitong portrait gamit yung 5 steps. So, sana po may natutunan kayo. Hanggang sa muli na pag-aaral at God bless you all.